Nagpunas ng pawis si Marcos matapos ang ginawang pagtuturo sa kanyang mga estudyante sa taekwondo. Nakakapagod. Bulong ni Marcos sa kanyang sarili habang patuloy sa pagpupunas ng kanyang pawis. Well, at least masaya ka sa ginagawa mo. Sabi ng kusino sa likod niya na nakapagpangiti na lamang sa kanya. Kilala niya kung sinong nagmamay-ari ng boses na yon. Walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan na si Gerald Monteverde. Yeah, tama ka dyan, Gerald. Nakangiting pagsang-ayon niya sa taong nasa likod niya. Wow, talagang hindi ka nagdalawang isip na banggitin ang pangalan ko ah. Ganyan mo na ba ako kamahal? At kilala mo na agad ako kahit nakatalikod ka? Patuloy pa rin ito sa pang-aasar sa kanya. Natawa na lamang si Marcos sa pagiging makulit ng kanyang kaibigan. Sira ulo. Nagsalita ka, kaya mas naging madali para sa akin na makilala ka. Nakangising sabi ni Marcos kay Gerald. Sinimangutan na lamang si Marcos ng kanyang kaibigan bago ito naupo sa isang upuan. Itinigil ni Marcos ang ginagawang pagpupunas ng pawis bago itinuon ang atensyon sa kaibigan. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Kunot noong tanong niya sa kanyang kaibigang si Gerald. Binigyan ka ng ama mo na isang misyon. Seryosong sagot ng kaibigan niya. Anong misyon? Here, basahin mo. Anang kaibigan ni Marcos bago inabot sa kanya isang folder. Alam niya kung anong nilalaman yon. Sandamakmak na impormasyon ang laman ng folder tungkol sa misyon niya. Binuklat ni Marcos ang folder at kaagad siyang napatitig sa mukha ng babae na kasama sa misyon niya. Siya si Nathalie Velasco, 29 years old. Matagal nang wala mga magulang. Taekwondo coach and single. Seryosong saad nito, pero nagawa pa siyang isihan nang banggitin ang huling salita. What? Mukha kang siraulo sa kakangisi mo. Supladong sabi niya sa kaibigan. Single siya bro. Malay mo, siya na palang forever mo. Pilyong sabi ng kaibigan ni Marcos bago ito nagmamadaling umalis nang makitang kukuhanin na niya ang sapatos para ibato dito. Huwag ka nang babalik dito. Pabirong sigaw niya. Natawan na lamang si Marcos nang makita niyang nadapa ito dahil sa pagtakbo. Buti nga sa'yo. Nahangising aniya. Bumalik ang pagsiseryoso ni Marcos nang muling balingan ang hawak niyang folder. Nathalie Velasco, see you soon. Mahinang bulong niya sa hangin habang nakatitig sa litrato ng babae na nasa folder. Napabuntong hininga na lang si Marcos bago naligo at nagpa siya na pumunta sa isang mall na pagmamay-ari niya, ang Mardeva Mall. Sa kabilang banda nagmamadaling umalis si Nathalie sa kanyang bahay nang makitang malapit na siyang mahuli sa usapan nila ng kaibigan na si Rosie Sanchez. Ano ba naman yan, Nathalie? Mahinang sigaw niya sa sarili bago nagdial sa kanyang cellphone para makausap ang kaibigan. Hello? Pagsagot ng kaibigan niyang si Rosie sa tawag. Hey, baka malate ako sa meeting natin. Nasira ang sasakyan ko kahapon at nahuli ako ng gising. May pag-iingat na sabi niya sa kaibigan na ikinatawa nito. Gosh, Bes. Sige lang. Late rin kasi ako eh. Natatawang sabi ng kaibigan na ikinahalakak niya. Okay. May napara na akong taxi. Bye, Rosie. Nakangiting pagpapaalam ni Nathalie dito bago ibinaba ang tawag. Nang makasakay sa taxi ay kaagad na sinabi ni Nathalie sa driver kung saan siya pupunta. Manong, sa Mardeva Mall po. Sabi niya sa driver na tinanguan naman ito. Matapos ang halos 30 minuto, nakarating na siya sa mall kung saan sila magkikita ni Rosie. Manong, ito pong bayad oh, keep the change. Salamat po ma'am. Nakangiting pagpapasalamat ng driver bago tuluyang umalis. Agad na pumasok si Nathalie sa loob ng mall at tinawagan ng kaibigan. Hello, nasan ka? Tanong niya agad kay Rosie. Bestie, nandito ako sa 3rd floor. Hihintayin na lang kita dito ha. Okay bestie, pupunta na lang ako dyan. Sige, ingat ka. Pahabol na sabi pa ng kaibigan bago binaba ang tawag. Nang matapos ang tawag, kaagad naghanap ng elevator si Nathalie. Yun, thank God. Bulong niya sa hangin nang makakita ng elevator. Tumakbo siya patungo doon
at kaagad nalukot ang mukha na makitang malapit na itong mapuno. Bahala na. Bulong niya, bago papasok na sana nang pigilan siya ng nasa loob. Wait lang ho, kasya pa naman 'di ba? Wala na miss, huwag ka na magkapagsiksikan. Mataray na saad ng isang nakasakay doon bago siya tinulak na ikinakulo ng dugo niya. Sandali lang, hindi naman yata tama na itulak mo ko. Nakakawalang respeto naman ho. Nagtitimping sabi ni Nathalie pero tinarayan lang siya ulit ng babaeng mataray na tumulak sa kanya. Aba, hindi ko gusto yung pag-irap mo sa akin miss ha. Nanggigigil na bulong niya rito pero tinulak siyang muli nito bago may pinindot sa elevator na naging dahilan kung bakit sumara ito. Nakakainis! Mahinang bulong ni Nathalie sa sarili habang tinitignan ng unti-unting pagsara ng elevator. Hindi ka na dapat nakipagtalo. Saad ng baritonong boses sa likuran ni Nathalie. Umikot si Nathalie upang makita kung sinong nagmamay-ari ng baritonong boses. Ngunit hindi niya napigilan ng sariling mapasinghap. Nang pag-ikot niya kasabay ng paglingon, ay muntik na siyang matumba. Careful, miss. Saad ng lalaking nagmamay-ari ng baritonong boses habang hawak ang bewang niya na sinalo nito upang hindi siya tuluyang matumba. Umayos ng tayo si Nathalie at napatitig sa mga mata ng lalaki bago siya bumuelo at sisipain na sana ang nasa pagitan ng hita nito dahil sa paghawak nito sa kanya pero tumunog ang cellphone niya. Hello? Pagsagot niya sa tawag bago sinamaan ang tingin ng lalaki na nakatitig lang sa kanya. Bestie, nasan ka na ba? Gosh, inip na ako dito. Sabi ng kaibigan niyang si Rosie. Oh, sorry Rosie, papunta na ako. Paghingi ni Nathalie ng paumanhin sa kaibigan, bago nagmamadaling umalis sa harapan ng lalaki at sumakay sa elevator na wala ng laman. Hey, miss! Narinig niya ang pagtawag nito sa kanya pero hindi niya na ito pinansin pa. Nang makarating sa third floor, ay agad na nakita ni Nathalie ang kaibigan niya. Hey, sorry na! Pagsuyo niya sa kaibigan pero nginusuan lang siya nito. Hindi ako tumatanggap ng sorry. Burger with cheese lang. Saad ni Rosie na ikinatawa nilang pareho bago sila bumili ng burger. Sige na nga. By the way, ano ba sasabihin mo at inaya mo ako sa mall na to? Tanong ni Nathalie sa kaibigan habang hinihintay ang kanilang binili. May tumawag kasi sa akin kaninang umaga. Si Mr. Gerald Monteverde, classmate ko no high school. Nakangiting saad ni Rosie sa kanya. O tapos? Nagtanong kasi siya kung may kilala raw ba ako na nagtuturo ng martial arts. Kaya sinabi ko na nagtuturo ka ng taekwondo. Ano pa? Bakit naman daw niya natanong yun? Bakas ang kuryosidad sa boses ni Nathalie. May kaibigan daw kasi siya na gustong-gusto matuto ng taekwondo kaya naghahanap siya. Actually, nakasalubong ko siya rito kanina at binigay yung contact number ng kaibigan niya. Sagot ni Rosie bago ibinigay sa kanya ang isang card. Tinitigan ni Nathalie ang pangalan at number na nakasulat sa card. Marcos de la Vega? Ang ganda ng pangalan, diba? Tawagan mo na yan, ha? Okay. Sagot na lang ni Nathalie bago kumagat sa burger na in-order nila. Okay, tawagan mo na lang kasi malaki rin talaga yung magbayad. Tumaas-taas pa ang kilay na sabi ng kaibigan ni Nathalie na tinawanan niya lang. Okay, sayang din naman yung kita. Pagsang-ayon niya dito. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Marcos na mapamura habang kausap ang kaibigang si Gerald Monteverde na tawa lang ng tawa. Nasa office siya nila. Nasisiraan ka na ba? Kaya kong protektahan ng babaeng yun kahit di niya ako nakikilala. Hindi mo kailangan na sabihan niya akong turuan ng taekwondo. Oh yeah? Kaya ba, nakita kitang kausap siya sa mall na pagmamay-ari mo kanina? Nakangising sabi ng kanyang kaibigan. Nagkataon lang yun. Supladong saad niya dito na tinawanan lang nito. Lumayas ka na nga. Nakakainis yung pagmumukha mo. Inis pa rin sabi ni Marcos dito. Okay, good luck sa training. Training? Baka nga ako pa magturo sa babaeng yan Inis na bulong ni Marcos pero narinig ng kaibigan kaya tumawa itong muli. Naiinis siya kaya nagpasya siyang kumuha ng alak at uminom hanggang gabi.
Si Nathalie at ang kaibigan niya, nagpa siya na ring umuwi nang madilim na ang langit. Bye, bestie. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, tawagan mo yung magpapaturo ng taekwondo. Kumaway lang si Nathalie at tumangutango kay Rosie. Okay, ingat! Natatawang paalam na lang niya bago ito sumakay sa taxi. Nang makauwi si Nathalie, ay naalala niya ang contact number na ibinigay ng kaibigan. Alas 7 na ng gabi, pero sinubukan niya pa rin itong tawagan. Yes? Sagot ng pamilyar na baritonong boses sa tawag niya. Hello, good evening. Ito po ba si Mr. Marcos de la Vega? Formal na tanong ni Nathalie sa kausap. Yes, ako nga. Ano kailangan mo sa akin? Malamig ang baritonong boses na tanong nito. Ako po si Nathalie Velasco. Nasabi po kasi sa akin ng kaibigan kong si Rosie Sanchez na nakausap niya raw po yung si Mr. Gerald Monteverde. Naghahanap ng magtuturo ng taekwondo sa inyo? Ani Nathalie dito. Kaibigan ko si Gerald. And ako nga si Marcos de la Vega. Sir, pwede ko po ba kayo makausap ng personal? Alas 10 po sana ng umaga para po mapag-usapan natin yung tungkol sa pagtuturo ko po sa inyo. Tanong ni Nathalie dito sa maayos na tono. Pwede, pumunta ka na lang sa iti-text kong address. Okay po sir, salamat po. Ibababa ko na po yung tawag. Okay, do it. Sagot ni Marcos sa kanya, kaya ibinaba na ni Nathalie ang tawag. Napahilot naman sa sentido si Marcos, matapos ibaba ang nasa kabilang linya ng tawag. Bakit ko ba naging kaibigan ng pakialamerong yun? Tanong ni Marcos na ang tinutukoy ay si Gerald. Bahala na nga. Bulong niya sa sarili bago tinipa ang address kung saan matatagpuan ang bahay niya para isend kay Nathalie. See you tomorrow, Nathalie. Aniya sa kabumuntong hininga. Sa huli, wala siyang nagawa kundi napasandal na lang sa upuan at nagpa siyang ligpitin ang pinag-inuman niya ng alak bago siya natulog. Kinabukasan, maagang naghanda si Nathalie dahil maaga ang oras ng pag-uusap nila ni Mr. Marcos de la Vega tungkol sa pagtuturo niya dito. Malayo-layo pala to? Tukoy niya sa address na ibinigay sa kanya ni Marcos. Nang matapos si Nathalie sa paghahanda at palabas na sana siya nang makita niya ang pepper spray na binili niya para sa sarili. Hindi ko naman siya kilala, kaya kailangan kita. Sabi ni Nathalie habang nakatitig sa pepper spray na kinuha niya. Nang makalabas siya ng bahay, ramdam niyang may nagmamasid sa kanya pero hindi niya pinahalata. Talagang hindi sila naniniwala sa akin? Mahinang bulong niya sa sarili bago naglakad sa halip na sumakay kaagad ng taxi. Sige lang, sumunod ka. Mahinang sabi niya habang pinapakiramdaman ang taong nagmamasid sa kanya na ngayon ay sinusundan siya. Simulan na ang laban. Nakangising bulong ni Nathalie bago humarap at nakita niya ang sumusunod sa kanya na makarating sila sa isang eskinita. Anong kailangan mo? Malamig ang boses na tanong ni Nathalie sa lalaking sumusunod sa kanya. Alam mo kung anong kailangan ko. Sabihin mo sa boss mo na wala siyang mapapala sa akin. Wala kang kawala sa boss ko. Hindi ka nag-iisip dahil siyang kinalaban mo. Nakangisi pa rin na sabi ng lalaki. Mali ka. Ang boss mo ang hindi nag-iisip dahil ako ang kinalaban niya. Sagot niya bago ito pinaulanan ng suntok. Buisit kang babae ka? Humanda ka dahil kapag ang boss ko napuno sa'yo, hindi ka nasisikatan ng araw. Sabi ng lalaki bago muling susuntukin sana siya, nang salagin niya yon bago pinilipit ang braso nito. Napasigaw ito sa sakit na ikinangisi ni Nathalie. Sabihin mo kay Lucio Santillan, nahihintayin ko ang araw. Natatanggalan niya ako ng karapatang mabuhay. Nakangising sabi ni Nathalie sa lalaki bago pabalyang binitawan nito. Yun ay kung mangyayari yun. Bulong niya sa isipan. Napasa po siya sa labi na nagdurugo dahil nadaplisan ng kamao ng lalaki kanina ito. Dinaplisan mo pa talaga yung maganda kong mukha. Inis, ngunit nahangisi na sigaw niya sa lalaki bago ito sinipa at saka umalis na. Napatingin si Nathalie sa relo niya habang naglalakad. Nice! Late ka na naman. Naiinis na bulong ni Nathalie sa sarili
Nang makitang 9:30 a.m. na, kaagad niyang pinara ang dumaang taxi at saka nagpahatid sa address na ibinigay ni Marcos sa kanya kagabi. Sa kabilang banda, hindi may tago ni Marcos ang inis nang hindi sumasagot sa tawag niya si Nathalie. 10:00 ang usapan namin. Pigil ang gigil na bulong niya sa sarili dahil sa inis. 10:30 a.m. na ngunit wala pa rin si Nathalie Velasco. Walang dumating sa bahay niya na babae kaya nainis siya at nagpa siya na lamang na umalis. Marcos de la Vega? Hinihingal na tawag ng isang babae sa likuran niya nang makalabas siya ng bahay. Nathalie Velasco. Matigas na banggit niya sa pangalan nito. Ako nga, pasensya na, hindi ako nakarating sa tamang oras. Paghingi nito ng paumanhin, ngunit halata ni Marcos ang pagkadisgusto sa mukha ng babae nang mapagmasdan siya nito. Pagbibigyan kita ngayon, pumasok ka. Malamig na sabi ni Marcos bago binuksan ang pintuan ng bahay niya at pinapasok si Nathalie. Okay, thank you. Pagpapasalamat ni Nathalie bago pumasok sa bahay ni Marcos. Pwede kang umupo. Okay, sige, salamat. Umupo naman sa harap niya si Marcos bago siya tiningnan. Now, sabihin mo sa akin ng rason kung bakit hindi mo nagawa makarating sa napag-usapang oras. Napaka-unprofessional mo naman, Miss Velasco. Malamig ang boses na sabi ni Marcos habang prenteng nakaupo na ikinasinghap ni Nathalie bago siya tinignan ng masama. Lihim na napangisi na lamang si Marcos habang pinagmamasdan ng babae. Samantala, hindi naman mapigilan ni Nathalie na tignan ng masama ang lalaking kaharap matapos marinig ang sinabi nito. Excuse me? Inis na tanong niya rito sa pag-aakalang baka namali lang siya ng pagkakarinig. Bakit dadaan ka? Pamimiloso po ni Marcos na ikinainis lalo ni Nathalie. Hindi ako unprofessional, Mr. De La Vega. Malamig ang boses at seryosong saad sa kanya nito. Kaya napangisi si Marcos. Yeah, hindi ka unprofessional pero sa unang meeting natin late ka kaagad. May nangyaring hindi maganda kaya ako na late. Anong nangyari kung ganun? Hindi mo na kailangan malaman. Nandito ako para pag-usapan ng tungkol sa pagtuturo ko sa ng taekwondo. Pag-iiba ni Nathalie sa usapan kaya napasimangot si Marcos. Gusto kong turuan mo ako araw-araw. Sabi ni Marcos na ikinagulat ni Nathalie. Mr. De La Vega, 3 beses sa isang linggo lang ako magtuturo ng taekwondo sa'yo. Baka hindi kayanin ng katawan mo kung araw-araw ang training na gagawin mo. Ayos lang, basta gusto kong araw-araw mo akong turuan. Mr. De La Vega, hindi po pwede ang gusto nyo dahil baka maperasa ang katawan nyo. Sagot ni Nathalie bago pinasadahan ng tingin ng katawan ni Marcos. Ngunit mabilis din siya nag-iwas ng tingin nang mapansing napakaganda ng hubog ng katawan nito. Kakayanin ko, maniwala ka. Nakipaglaban ng titigan si Nathalie hanggang sa nakita niyang bumaba ang tingin nito sa labi niya bago nangunot ang noo. Ano nangyari sa labi mo? Kunot noong tanong ni Marcos bago nilapitan pa si Nathalie na ikinagulat ng babae. Wala, lumayo ka. Sige na, araw-araw kitang tuturuan. Mabilis na sabi ni Nathalie bago mahinang tinulak si Marcos, palayo sa kanya. Buti naman kung ganun. May proposal pala ako sa'yo, Miss Velasco. Ano naman yun, Mr. De La Vega? Kung papayag ka, magstay in ka dito sa bahay ko. Diretsahang saad ni Marcos na ikinagulat ni Nathalie. Bakit ko naman tatanggapin yung proposal mo? Kaya kong bumiyahe araw-araw. Isa pa, may pwesto sa bahay ko kung saan tinuturuan ko ang mga estudyante ko sa taekwondo. Okay, di mo tinatanggap. Pag-intindi ni Marcos na nais niya ipunto. Oo, hindi ko tinatanggap ang proposal mo. Ito ang address kung saan ko tinuturuan ang mga estudyante ko. Sabi ni Nathalie bago inabot kay Marcos ang papel kung saan nakasulat ang isang address. Ito naman yung mga schedule. Pumili ka kung anong oras mo gusto kitang turuan, kung umaga o hapon. Saad ni Nathalie kay Marcos. Anong oras kapag umaga? Tanong naman ng binata sa kanya. 9 a.m. to 12 noon kapag umaga. Anong oras naman kapag hapon? 2 p.m. to 5 p.m. kapag hapon.
Ano, nakapili ka na ba? Okay, 2 p.m. to 5 p.m. ang gusto ko. Sure, nakanote na sa akin ang schedule na gusto mo. Nakangiting saad ni Nathalie na ikinatigil ni Marcos. Tigilan mo kakatitig sa akin, Mr. De La Vega. Sabi ni Nathalie nang mapansing nakatitig sa kanya si Marcos. Mas maganda ka kapag nakangiti. Sabi ni Marcos, kaya napairap siya dito. Maganda ako kahit di nakangiti. Aalis na ako. Ani Nathalie bago na unang tumayo. Ihahatid na kita. Nakarating ako mag-isa dito. Kaya ko ring umuwi mag-isa. Okay, chill. Galit? Pikon na pikon? Sabi ni Marcos habang nakataas ang dalawang kamay na para bang sumusuko. Salamat. Sabi na lang ni Nathalie bago lumabas ng bahay ni Marcos. Pinara ni Nathalie ang isang taxi at akmang sasakay na nang tawagin siya ng binata. Miss Velasco! Kunot noong nilingon niya ito. See you tomorrow. Sigaw nito na tinanguan lang ni Nathalie bago tuluyang sumakay sa taxi. Si Marcos naman, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatingin sa papalayong taxi na sinakyan ni Nathalie. Take care, Nathalie. Bulong niya habang nakatitig sa taxi. Nang mawala ito sa paningin niya, kinuha niya ang cellphone sa bulsa para tawagan si Gerald. Hey bro, anong may paglilingkod ko sa'yo? Ramdam ni Marcos ang pang-aasar sa tinig ng kanyang kaibigan, kaya mahina siyang napamura. May gusto akong paimbestigahan sa'yo. Seryosong saad niya, kaya agad na tahimik ang nasa kabilang linya. Ano yun? Na-late kanina si Miss Velasco at nakita ko may pasa sa gilid ng labi niya. Base sa pinabigay ni Dad na impormasyon, mukhang hindi simpleng pasa lang nasa labi niya. Ano ibig mo sabihin? Posibleng ibang tao ang dahilan kung bakit nagkasugat siya ng ganon? Seryosong tanong ni Gerald. Oo, kaya imbestigahan mo ang nangyari sa kanya habang papunta siya rito. Okay, sige. Ipapadala ko na lang sa'yo kapag may nakalap na ako. Nang matapos ang tawag ay muli niyang naalala si Nathalie. Ang ganda niya. Usal niya nang maalala ang itsura nito nang umiti kanina. Hay nako Marcos, ano ba nangyayari sa'yo? Mahina niyang tanong sa sarili bago natawa at magpasya na magpahinga na lamang. Kinabukasan maagang gumising si Marcos upang pumunta sa kung saan siya tuturuan ni Nathalie ng taekwondo. Tuturuan daw ako. Baka ako pa magturo sa kanya eh. Tama ba to? Hindi ba mukhang pinaghandaan? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Nakasuot siya ng dark blue polo shirt at pantalon. Hindi naman siguro. Muli niyang bulong habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Nang matapos mag-ayos, ay kaagad siyang pumunta kay Nathalie sakay ng BMW niya. Sa kabilang banda, nagising si Nathalie nang makarinig ng doorbell. Sandali nga lang! Inis na sigaw niya kahit hindi naman siya naririnig sa labas. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos dahil alas 6 pa lang naman at alas 9 pa ang oras ng pagtuturo niya ng taekwondo sa mga estudyante niya. Suot niya lamang ang isang pares ng pantulog na may SpongeBob na design, magulo pa ang buhok niya, at napatingin po siya sa salamin, ngunit hinayaan niya na lamang na ganun ang kanyang itsura. Ano ba yon? Ang aga-aga! Sabi niya habang binubuksan ang gate ng bahay niya. Good morning, Miss Velasco. Saad ng taong pinagbuksan niya ng gate. Mr. De La Vega? Maang na tanong niya habang nanlalaki ang mga matang pinagmamasdan nito. Halata rin ang gulat sa mukha nito habang pinagmamasdan siya. Hey, good morning. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Nathalie nang makabawi sa pagkagulat. Training? Patanong na tanong ni Marcos. Magsasalita na sana ulit si Nathalie nang makita niya ang ilan sa mga kapitbahay niya na pinagmamasdan sila. Halika nga, sabi ni Nathalie bago hinila si Marcos papasok sa loob. Anong training? Nakalimutan mo na ba? Tuturuan mo ako ngayon ng taekwondo. Hindi ko nakalimutan yon. Okay, yun naman pala. Let's start.
Maaga pa, Mr. De La Vega. Masasayang ang oras mo dito. Mabuti pa bumalik ka na lang mamayang hapon. Dahil hapon pa naman ang schedule mo. Malamig na boses ni Nathalie dito. Oh, sorry. Nakalimutan ko na hapon pa pala. Sige, babalik na lang ako. Sabi ni Marcos at napahawak sa kanyang batok. Sige, mag-iingat ka. Walang ganang saad ni Nathalie bago hinatid palabas ng binata. Nang makalabas ng bahay ni Nathalie si Marcos, mahina niyang pinagalitan ng sarili. Hindi ka nag-iisip, Marcos. Inis na sambit niya bago nagpa siyang pumunta na lang sa lugar kung saan nagtuturo din siya ng taekwondo. Coach! Tawag kay Marcos ng isa sa mga estudyante niya na makapasok siya. Oh, ang aga mo ah. Opo, coach. Gusto ko mag-gym muna. Okay, wala ka namang schedule sa akin ngayon. Yes, coach. Bye, coach. Pagpapaalam ng estudyante na tinanguan niya lang. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na si Marcos magturo ng taekwondo sa kanyang mga estudyante hanggang dumating ang 12:00 ng tanghali. Bye guys! Ingat! Sabi ni Marcos sa mga estudyante niya. Bye coach! Sabi rin ng mga ito bago nagsiuwian. Nang si Marcos na lang mag-isa, kaagad siyang naghanda para pumunta kay Nathalie. 1:00 ng hapon na makarating si Marcos sa bahay ng dalaga. Hey, good afternoon. Good afternoon, Mr. De La Vega. Pasok ka. Ani Nathalie at pinapasok si Marcos sa loob ng bahay niya. Maaga ka, pero mag-start na rin tayo para hindi sayang ang oras. Here, isuot mo. Saad ni Nathalie bago inabot kay Marcos ang sinusuot kapag nag-iensayo ng taekwondo. Okay na, coach. Okay, stretching muna tayo. Sundan mo yung gagawin ko. Ani Nathalie bago nagsimulang mag-stretching. Ayan, tapos na. Start na tayo sa tunay na pag-iensayo. Saad ng dalaga at sinimulang turuan na ang binata. Nasa kalagitnaan sila ng ginagawa nang makarinig sila ng malakas at sunod-sunod na putok ng baril. Dapa! Sigaw ni Nathalie bago hinila padapa si Marcos. Dapa sabi! Napangiwi siya nang maramdamang may tumamang bala sa balikat niya. Sino sila? Seryosong tanong naman ng binata sa kanya. Wala. Tara na, ituloy na natin. Sabi ni Nathalie bago nagpatuloy na parang walang nangyari. Wala? May bigla na lang namamaril dito sa bahay mo tapos sasabihin mo wala lang yon? Kalmado, ngunit seryosong tanong ni Marcos sa dalaga. Wala nga lang kasi, sanay na ako sa ganun. Tara na. Saad ni Nathalie na naging dahilan parang umisi si Marcos na para bang may nakakatawa sa sinabi niya. Nice. Wala lang pala sa'yo na munti ka na mamatay. Hindi ka man lang ba natatakot? Tanong ni Marcos na ikinaputol ng pasensya niya. Oo na, tauhan yun ni Lucio. Gusto niya akong patayin. Dahil ang akala niya, ako ang dahilan kung bakit muntik na siyang mamatay. Pinagbibintangan ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Ano, masaya ka na ba? Hindi na malaya ni Nathalie na tumutulo na pala ang kanyang luha sa pisngi habang sinasabi ang mga salitang yon. Gusto ni Lucio na magdusa ako. Pero wala kang kasalanan, Marcos. Pagpapatuloy pa rin ni Nathalie sa pagsasalita at pag-iyak nang bigla siyang yakapin ng binata. Tahan na. Huwag ka na umiyak. Nandito ako. Hindi ka niyan magagawa na masama hanggat nandito ako. Poprotektahan kita, okay? Saad ni Marcos habang yakap at pinapatahan si Nathalie. Natatakot ako. Takot ako. Wala akong kasalanan, Marcos. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Nathalie, dahilan para umigting ang panga ni Marcos sa inis. May hinala na siya kung sino ang Lucio na tinutukoy nito, ngunit gusto pa rin niya makasigurado. Lucio? Sunod-sunod na tumango si Nathalie bago nagsalita. Si Lucio Santillan, Marcos. Promise, wala talaga akong kasalanan sa kanya. Shh! You don't have to cry anymore. Hindi kita pababayaan. Yakap ni Marcos si Nathalie kaya naman naramdam niya ang unti-unting pagbigat nito at pagkawalan ng malay. Nathalie. Paggising ni Marcos sa babae. Hey Nathalie. Pagtawag niya dito, bago ito inayos,
at napamura siya nang mahawakan ng basa sa balikat nito. At dugo ngayon. Tama ang kanyang hula. Pagbabayarin kita, Santillan. Gigil na bulong ni Marcos habang ginagamot ang tama sa balikat ng dalaga. Napatitig na lang si Marcos sa mukha ni Nathalie pagkatapos niyang linisin at gamutin ang sugat nito. Hindi mo dapat nararanasan to. Mahinang saad niya habang nakatitig sa dalaga na mahimbing ang tulog. Nakatitig lamang si Marcos dito hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na rin pala siya. Isang oras ang lumipas bago nagising si Nathalie mula sa pagkakatulog. Marcos, hey! Paggising ni Nathalie sa binata nang makita niyang nahihirapan ito matulog sa sahig. Lumipat ka dito sa sofa kung gusto mo pang matulog. Mangangalay ka dyan. Sorry. Sorry, nakatulog ako. Tarantang saad ni Marcos at bumangon nito. Ayos lang. Hindi ka ba nasaktan kanina? Tanong ni Nathalie na ang tinutukoy ay ang nangyaring pamamaril. No, ikaw nga dyan yung natamaan eh. Daplis lang naman to, hayaan mo na. Nathalie, poprotektahan kita. Seryosong sambit ni Marcos kaya napatigil siya. Talaga? Totoo ba yan? Hindi ka nagsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling, Nathalie. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Okay, mabuti kung ganun. Ayoko pa naman ng sinungaling. Sabi ni Nathalie, dahilan para matigilan si Marcos. Napansin niyo ng dalaga kaya tinanong niya ito. Bakit, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Itutuloy ba natin yung training? Nabaril ka na? Tapos gusto mo ituloy pa yung training? Biro lang. Sige na. Baka gabihin ka pa sa pag-uwi. Pinapalayas mo na ba ako? Hindi Hindi na kasi tuloy ang training, di ba? Sige na nga. Pero babalik ako ulit dito bukas para bantayan ka. Saad ni Marcos kaya nagtaka ang dalaga. Ha? Nagtatakang tanong niya rito. Ang sabi ko babalik ako bukas para sa training. Sige na, aalis na ako. Ilak mo mabuti ang gate at tawagan mo ako kung may mangyaring hindi maganda. Bilin pa ni Marcos na ipinagpasalamat niya na lang dito. Nang makalabas ng binata sa bahay ni Nathalie, ay tinawag niya ito. Marcos! Pagtawag niya rito nang akma itong sasakay sa kotse. Bakit, Nathalie? Curious namang tanong ni Marcos. Sa halip na sumagot, lumapit lang ang dalaga kay Marcos at hinalikan ito sa pisngi. Salamat kanina. Sabi ni Nathalie at tatalikod na sana nang biglang marahang hilahin ni Marcos ang braso niya dahilan para mapalapit siya dito. Umuwi ka na. Pagpapauwi ni Nathalie dito. Hindi sinagot ni Marcos si Nathalie at sa halip, dahan-dahang bumaba ang kanyang muka upang mahalikan ng dalaga. Marcos! Sambit ni Nathalie nang matapos siyang halikan ng binata. Uuwi na ako, pero babalik ako bukas. Nakangiting saad ni Marcos bago ito tuluyang umalis. Napangiti na lang din si Nathalie habang nakahawak sa kanyang labi. Masyadong mabilis pero hindi ko alam kung ba't ganito ang nararamdaman ko. Sana'y hindi ako masaktan kay Marcos. Bulong na lang niya sa sarili habang nakatanaw dito. Lumipas ang ilang linggo at patuloy ang pagtuturo ni Nathalie ng taekwondo kay Marcos. Nagpapasalamat din siya na hindi na siya ginugulo ng mga tauhan ni Lucio Santillan. Nice! Ang bilis mo talagang matuto. Napangisi si Marcos bago nagsalita. Siyempre, magaling ka kasing coach. Tapos maganda pa. Kaya may inspiration talaga ako. Napasimangot si Nathalie nang marinig ang sinabi ni Marcos na may maganda itong inspirasyon. Okay, mabuti naman. At may inspirasyon ka. Para naman ganahan ka matuto. Mukhang na-misunderstood ito ng dalaga. Kaya hindi na itago ni Nathalie ang pagkadismaya sa boses, kaya natawa naman si Marcos. Gusto mo ba makilala ang inspirasyon ko, Nathalie? Nakangiting tanong ni Marcos sa dalaga na napairap na lang sa kanya. Hindi na. Bakit pakaramdam ko nagsiselos ka? Nagsiselos ka ba?
Umirap na naman si Natalie bago sumagot. Hindi ako nagsiselos, manahimik ka dyan. Ikaw ang inspirasyon ko, Natalie. Biglang seryoso na sabi ni Marcos, kaya napakunot ang kanyang noo. Anong ako? Ikaw ang inspirasyon ko. Dahil sa'yo, gusto kong mas matutunan ng taekwondo. Para naman alam ko kung paano kita mapoprotektahan. Dahil doon, napatitig si Natalie sa kanya. Bakit? Bakit gusto mo akong protektahan? Dahil gusto kita, Natalie. Teka, hindi. Hindi pala kita gusto. Mahal kita. Sa tingin ko, mahal na kita, Natalie. At kung papayagan mo ko, gusto rin sana kitang ligawan. Pag-iisipan ko muna, Marcos. Yun lang ang nasabi ng dalaga, ngunit napangiti na ang binata. Kaya ko maghintay, Natalie. Maghihintay ako. Bakas ang sinseridad sa boses ng lalaki habang sinasabi ang mga salitang yon. Ilang oras din ang itinagal ni Marcos sa bahay ni Natalie hanggang sa magpa siya itong umuwi. Bye, Natalie. Babalik ako bukas. Nang makaalis si Marcos, nagulat na lang ang dalaga nang may iilang mga kalalakihan ang biglang sumulpot sa harapan niya. Velasco, sumama ka sa amin. Sabi ng isang lalaki, ngunit malamig niya lang itong tinignan bago nagsalita. Hindi ako sasama sa inyo. Pinalnasaad niya at akmang isasarado na ang gate ng bahay niya nang harangin niyo ng isa pang lalaki. Matigas ka talaga, ah. Saad ng lalaki bago siya sinugod. Talagang ako pa susubukan niyo, ah. Yari ka sa amin. Saad ng isang lalaki bago akmang sisipain siya nang hawakan niya ang paa nito at pabalyang itinapon. Hindi niyo ako makukuha. Sigaw pa ni Natalie at binigyan ng malakas na suntok ang kaharap, pero bigla siyang napatigil nang may humampas na bagay sa likod niya. Sabi ko naman sa iyo makukuha ka namin. Nakangising sabi ng isang lalaki bago inutusan ng mga kasama. Isakay niyo yan. Nanghihina si Natalie dahil sa sakit ng matigas na bagay na humampas sa likod niya. Pilit siyang sumigaw, pero sinikmuraan lang siya ng isang lalaki bago nagtawanan ng mga ito. Binanggit pa niya ang pangalan ni Marcos bago siya tuluyang mawala ng malay. Sa kabilang banda, ilang kanto na ang layo ni Marcos mula sa bahay ni Natalie nang maalala niyang naiwan niya ang cellphone sa bahay nito. Nagdesisyon siyang bumalik sa bahay ni Natalie. Nang sa ganon ay makita niya rin ang dalaga. Napangiti pa nga siya sa isiping yon. Nang makarating sa bahay ni Natalie, ay kaagad na nilamon ng kaba si Marcos na makitang nakabukas ang gate nito. Anong nangyari dito? Tanong niya sa sarili bago pumasok sa bahay ng dalaga. Natalie! Natalie! Pasigaw na tawag niya sa pangalan ng dalaga pero walang sumasagot sa kanya. Kaya naman mabilis na kinuha na lang ni Marcos ang cellphone niya na nasa ibabaw ng sofa ni Natalie. Hello, Gerald! Sabi ni Marcos nang tawagan niyang kaibigan. Hello pare, sakto na patawag ka. Ibibigay ko na sana yung naimbestigahan ko tungkol kay Natalie Velasco nung araw na pumunta siya sa bahay mo. Bakit ngayon lang? Inis na tanong ni Marcos. Pre, may humaharang sa investigasyon ko. Sige, ibigay mo sa akin bukas. May isa pa akong pabor sa'yo. Ano yun? Wala si Natalie sa bahay niya ngayon. At magulo rin sa may bandang gate. Halatang may hindi magandang nangyari. Sige, wag mo nang ibaba ang tawag. Mabilis ko lang malalaman yan dahil may access na ako sa CCTV camera dyan. Bilisan mo. May kumuha sa kanya mga lalaki. Nakuha ko rin ang plate number. At alam ko rin kung saan dinala si Miss Velasco. Seryosong saad ni Gerald sa kabilang linya. San? Ibigay mo sa akin. Bilisan mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Tandaan mo, misyon mo ang protektahan siya kaya mag-isip ka ng mabuti. Pagpapaalala ni Gerald kaya napatahimik si Marcos. Sa huli, nagpa siya si Marcos na pagplanuhan ng gagawing pagligtas kay Natalie. Samantala lumipas ang 2 araw at puro pahirap ang ginagawa kay Natalie na mga kumuha sa kanya. Kapag nakawala ako rito, manda kayo sa akin. Gigil na sabi ng dalaga sa mga lalaki nagtatawanan lang. Napalingon sila nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto kung saan kinulong si Natalie at pumasok doon na isang lalaki.
Lucio Santillan? Bulong ni Nathalie habang nakatingin sa lalaking nakangisi sa kanya. Ako nga. Pinaimbestigahan kita. Hindi nga ikaw ang dahilan kung bakit muntik na ako mamatay. Nakangising saad nito sa kanya. Yun naman pala. Pakawalan mo na ako. Sigaw ni Nathalie, pero tinawanan lang siya nito. Ayoko. Masyado pa ako nag-i-enjoy sa inyong dalawa ni De La Vega. Sabi nito sa kanya. De La Vega? Anong kinalaman ni Marcos dito? Mahal mo ang lalaking yun, di ba? Kahit na hindi mo aminin, alam kong mahal mo siya. Nakakaawa ka nga lang dahil siya ang minahal mo. Nainis naman si Nathalie sa sinabi ni Lucio. Huwag mong idamay si Marcos. Natawa naman si Lucio bago siya tinitigan. Siya ang nandamay sa sarili niya. Palagi na lang siyang nahikisaw-saw sa mga gawain ko kaya magdusa siya. Nakangising sabi nito bago bumunot ng baril at tinutok sa kanya. Goodbye, Nathalie. Sabi ni Lucio at kinalabit ang gatilyo. Buisit ka? Gigil na bulong niya na makitang pinapaputukan nito ang lubid na nakatali sa kamay at paa niya. Dahilan para makalas sa mga ito. Lumaban ka. Ipakita mo ang tapang mo. Pero huwag ka masyadong magagalit sa akin. I-reserve mo ang galit mo para kay De La Vega. Mahabang saad ni Lucio bago nagsimulang paulanan siya ng suntok at sipa na nasasalag niya naman. Ilang minuto silang nagpalitan ng suntok at sipa nang biglang sumigaw ang kung sino. Nathalie! Sigaw ni Marcos habang may pag-aalalang tumingin sa kanya. Nariyan na palang savior mo. Nakangising sabi ni Lucio bago binalingan si Marcos. Ikinagagal ako makita kang muli, De La Vega. Nakangising saad ni Lucio. Hindi ka pa rin nagbabago, Lucio. Hindi ka pa rin nag-iisip. Magkakilala kayo? Tanong ni Nathalie, kaya napalingon sa kanya ang dalawa. Nginisihan lang siya ni Lucio bago inumpisahan siyang sugurin ni Marcos. Marcos! Sigaw ni Nathalie na makitang natamaan ni Lucio si Marcos. Gawin mo yung tinuro ko sa'yo. Si Marcos De La Vega? Tinuruan ni Nathalie Velasco? Nakakaaliw naman yan. Nang aasar na sabi ni Lucio habang nakikipaglaban pa rin kay Marcos. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ni Marcos at Lucio. Hanggang sa makita ni Nathalie na nag-aagawan na ito sa baril. Marcos! Pagtawag niya kay Marcos nang pumutok ang bagay na pinag-aagawan ng dalawang lalaki. Nanlalaki ang mata ni Nathalie habang nakatingin kay Lucio na dahan-dahang napapaluhod. Binanggit muli ni Nathalie ang pangalan ni Marcos. Binabati kita sa matagumpay mong misyon, De La Vega. Nahihirapan at nanghihinang sabi ni Lucio bago tuluyang nawalan ng malay. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at kinuha ang statement niya. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Nathalie sa mga pulis bago binalingan si Marcos. Marcos, yung kaninang sinabi ni Lucio? Anong misyon mo? Masyadong madilim ang paligid. Kaya, agad na hinila ni Marcos ang dalaga sa may bandang liwanag. Halika na, ihahatid na kita. Hindi. Gusto ko malaman kung ano yung sinabi sa iyo ni Lucio. At saka bakit kayo magkakilala? Nathalie, halika na. Marcos! May pagtitimping saad ni Nathalie kaya napatigil ang binata. Sabihin mo sa akin, bakit kanya kilala at anong misyon yun? Patawarin mo ako, Nathalie. Bakit? Kilala ko si Lucio dahil dati siyang miyembro ng organisasyong kinabibilangan ko. Organisasyon? Oo. Isa ako mafia boss, Nathalie. Ang organisasyon namin, kumikitil ng buhay ng masasamang tao at miyembro namin noon si Lucio pero tumiwalag siya. Sa organisasyon niyo, may mga misyon kayo? Biglang lumamig ang boses ni Nathalie na mukhang pinagtatagpi-tagpi ang lahat. Meron, Nathalie. May mga misyon na binibigay sa amin. Kahit isa ako sa mga boss, binibigyan pa din ako ng misyon ng aking ama. At ako, misyon mo. Siguradong sabi ni Nathalie, bago marahas na pinunasan ng pisngi nang maramdamang tumutulo na ang kanyang luha.
Nathalie, lahat ng pinakita ko sa'yo totoo. Hindi yun dahil sa misyon kong protektahan ka. Napatango-tango naman si Nathalie. Naiintindihan ko. Pero gusto ko lang malaman. Yung liligawan mo ko, yung sinabi mo sa akin mahal mo ko, kasama rin ba yan sa misyon mo? Kasama ba sa misyon mo na paibigin ako? Tanong ni Nathalie, kaya agad na pailing si Marcos. Hindi, Nathalie, hindi kasama sa misyon ko na paibigin ka. Ang misyon ko ay protektahan ka, na gagawin at gagawin ko kahit hindi ako utusan ng ibang tao. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo, Marcos. Alam mong ayoko sa mga sinungaling. Patawarin mo ako, Nathalie. Gagawin ko ang lahat mapatunayan lang sa'yo ang totoo. Totoo ang sinabi kong mahal kita. Napaatras si Nathalie at bahagyang umiling. Gusto ko nang umuwi. Saad nito, bago na unang sumakay sa sasakyan. Samantala, napabuntong hininga naman si Marcos habang malungkot na nakatingin kay Nathalie na nauna nang sumakay. Gagawin ko ang lahat, Nathalie. Pangako yan. Bulong na lang ni Marcos sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng dalaga. Lumipas ang ilang linggo at patuloy si Marcos sa panunuyo kay Nathalie. Hey, nagdala ako ng lunch. Nakangiting sambit ni Marcos nang puntahan niya ito isang beses. Kumain na ako. Di meriendahin mo na lang. Nakangiti pa rin sabi ni Marcos at napansin niyang napairap si Nathalie. May darating akong bisita, umuwi ka na. Ayoko, susuyuin pa kita eh. Sinubukan ni Marcos magpa-cute, pero hindi ito pinansin ni Nathalie. Handa na sana si Nathalie na pagsalitaan ito, ngunit narinig niya ang boses ng kanyang kaibigang si Rosie. Bes, na-miss kita! Masayang sigaw ni Rosie bago niyakap si Nathalie. Ako rin, Rosie, na-miss kita sobra. Oh, may bisita ka pala, Bes. Hi. Bati naman ni Marcos dito. Hi! Ako ang best friend ni Nathalie. Boyfriend ka ba niya? Ngumisi si Marcos bago sumagot. Hindi pa, naliligaw pa lang ako. Napatili naman ang kaibigan ni Nathalie. Oh my! Nagdadalaga ka na, Bes! Saad nito at pabirong hinampas pa sa braso si Nathalie. Tumigil ka nga, Rosie. Huwag ka magpauto sa lalaking yan. Aray! Masakit yun, Nathalie. Pero ayos lang, mahal naman kita. May pataas baba pa ng kilay na sabi ni Marcos. Ang corny mo. Okay lang na corny. Ang mahalaga, hindi magsasawang ligawan ka. Kahit na lumagpas pa tayo sa edad na 40. Nakangising banat ni Marcos kaya napangiwi si Rosie at Nathalie. Ang corny naman nun. Pero in fairness ha, bagay kayo kaya okay na rin. Ay, bahala na nga kayo dyan. Mamamasyal na lang ako. Maglambingan na lang kayo dito. Nakangising sabi ni Rosie na agad inalmahan ni Nathalie. Sasama na lang ako sa'yo. Sabi ni Nathalie pero hindi siya pinansin ni Rosie at basta na lang umalis. Sabi ng kaibigan mo bagay daw tayo. Nakangiting saad ni Marcos. Tao ako, Marcos. Hindi ko alam kung paano tayo naging bagay. Pambabara naman niya na tinawanan lang ng binata. Basta gagawin ko lahat, pangako yan. Lumipas pa ang ilang araw at patuloy ang panunuyo ni Marcos kay Nathalie. Hanggang sa dumating ang oras at unti-unting lumalambot ang puso ni Nathalie para kay Marcos. Ready na ako. Sana tama ang desisyon kong to. Bulong ni Nathalie sa sarili habang nag-aayos isang araw. Sinabihan niya kasi si Marcos na magkita sila dahil may importante siyang sasabihin. Pagbuga pa ni Nathalie ng hininga para mabawasan ang kabang nararamdaman. Nang makapaghanda ng tuluyan, nagpasya na siyang umalis para pumunta sa lugar kung saan sila magkikita. Nang makasakay sa taxi, nagpasya siyang tawagan si Marcos. Hello? Saad ni Nathalie nang sumagot ang binata sa tawag. Hello? Kayo po ba ang guardian ni Mr. Marcos de la Vega? Oo. Sino ka? Ba't ikaw ang sumagot ng tawag? Nasaan si Marcos? Nurse po ako, ma'am. Dinala po si Mr. Marcos de la Vega sa ospital. Punta na po sana kayo ngayon din.
Sabi ng nasa kabilang linya. Sige, pakisabi ang address ng ospital. Ipapakausap kita sa driver para alam niya kung saan pupunta. Kabadong saad ni Nathalie. Ibinigay ni Nathalie ang cellphone sa taxi driver. Nakita niya na ilang beses na tumango ito bago ibalik sa kanyang cellphone. Sir, pwede po bang pakibilisan? Wag ho kayo mag-alala ma'am, malapit lang po tayo dito. Nang makarating sa ospital, ay kaagad na nakita ni Nathalie sa emergency room si Marcos. Marcos! Hinawakan niya ang pisngi nito at marahang tinapik. Hey Marcos! Marcos, gumising ka na! Nandito na ako, Marcos! Ilang beses na nagmakaawa si Nathalie. Ano ba Marcos, gumising ka na please? Bakit naman kung kailan naamin na ako sa'yo na mahal kita tsaka ka pa magkakaganito? Umiiyak na dagdag ni Nathalie dito. Marcos, please, mahal kita. Gumising ka na, please. Umiiyak na sabi ng dalaga bago niyakap ang katawan ng binata. Pare, tama na yung pagpapanggap mo. Mahihimatay na sa kakaiyak tong mahal mo eh. Natatawang sabi ng kung sinong lalaki sa likod ni Nathalie na ikinataka niya pero hindi niya pinansin. So mahal mo na rin pala ako. Biglang pagsasalita ni Marcos na ikinagulat ni Nathalie. Napatitig si Nathalie kay Marcos bago napatingin din sa lalaki nagsalita kanina. Ikaw! Buwisit kang lalaki ka? Gigil na sabi ni Nathalie kay Marcos bago ito pinaghahampas habang patuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Sorry na, hindi ko na uulitin. At least ngayon alam ko mahal mo ko. Tsaka mahal na mahal kita. Pang-aalo ni Marcos kay Nathalie bago ito niyakap. Huwag mo nang uulitin. Paano kapag totoo yun? Hindi ko kaya. Pero grabe ka sa part na yan ha? Kung di pa siguro ako nagpanggap na aksidente, hindi ka pa aamin na mahal mo na rin ako. Natatawang pang-aasar ni Marcos kay Nathalie. Magtigil ka Marcos ha, umuwi na nga tayo. Supladang sabi ni Nathalie na sinang-ayunan ni Marcos pati na rin ang lalaking nagsalita kanina na kaibigan pala nito. Nang makauwi si Nathalie at Marcos, ay kaagad na nagtanong ang lalaki. So tayo na. Tinatanong pa ba yan? E di kung ayaw mo, ayos lang naman. Hindi. Girlfriend na kita. Napangiti si Nathalie bago sinapa ang mukha ni Marcos. Girlfriend mo na ako. Saad ng dalaga bago hinalikan ng binata. Hanggang sa hindi na nila nakontrol pa ang kanilang sarili at nagpaubaya na lang sa nais ng kanilang katawan. Lumipas ang ilang araw at linggo, naging maayos ang relasyon ni Nathalie at Marcos. Marcos, ang sabi ko, huwag ka na magdala ng pagkain. Saway ni Nathalie sa binata na makitang marami itong dalang pagkain nang bumisita ito sa kanya isang araw. Ayokong nagugutom ang future wife ko. Nakangiting sabi na lang ni Marcos kaya napairap si Nathalie para itago ang kilig na nararamdaman. Alam mo, ewan ko sa'yo, kahit kailan ang corny-corny mo, Marcos. Natigilan si Nathalie sa pagtawa nang makitang titig na titig sa kanya ang binata. Kukuha ko ng plato. Tarantang saad niya at aalis na sana sa harapan ni Marcos nang hawakan ito ang kamay niya. Lalo ka talagang gumaganda kapag nakangiti ka. Kaya gusto kong pasayahin ka palagi. Seryosong sabi ni Marcos habang nakatitig kay Nathalie. Marcos, maganda ako kahit hindi ako nakangiti, okay? Hirit ni Nathalie, kaya natawa sila pareho. Patingin nga, check ko. Pagbibiro pa ng binata at nagkunwari pang tinitignan mabuti ang mukha niya. Totoo nga, kahit hindi nakangiti maganda. Pamimilit naman ni Nathalie. Ilang sandali pa, tumangutango naman ang binata. Alam ko naman yun, inaasar lang kita. Pero lalo ka talagang gumaganda kapag umingiti ka. Lalo na kapag ako ang dahilan ng pagngiti mo. Malokong saad ni Marcos at kumindat pa. Oo na. Pagsuko ni Nathalie sa huli dahil alam niyang hindi siya titigilan sa pangungulit ng lalaki. Kukuha na lang ako ng plato dahil nagugutom na ako. Saad ni Nathalie bago na unang pumasok sa kusina. Nang makakuha ng plato si Nathalie, ay agad na binuksan ni Marcos ang dalang pagkain. Ngunit nang maamoy ni Nathalie ang pagkain,
Pakiramdam niya bigla na lamang bumaliktad ang sikmura niya. Hey, ano nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Marcos kay Nathalie nang bigla na lamang itong naduwal nang buksan nito ang pagkaing dala niya. Here, uminom ka ng tubig. Nag-aalala pa ring sabi ni Marcos habang pinagmamasdan nito kasabay ng paghagod sa likod nito habang nakayuko ang dalaga sa may sink. Anong nararamdaman mo? Ayoko nang amoy ng dala mong pagkain, Marcos. Sorry. It's not my intention to do that, but baho talaga eh. Huwag kang humingi ng sorry. Sabihin mo sa akin ano masakit sa'yo. Huminga muna ng malalim si Nathalie bago sumagot. Marcos, palaging sumasakit yung ulo ko. Itong mga nakaraang araw. Tapos palagi rin ako nagsusuka. Ano pa? Cravings? May gusto ka bang kainin? Maya-maya ay nagsimula nang ngumiti si Marcos na ikinasimangot lalo ni Nathalie. Ba't parang masaya ka pa? Pero parang gusto ko ng saging na may peanut butter. Sagot ni Nathalie na ikinatawa ni Marcos. May iba pa ba? Umiling naman si Nathalie. Can I ask kung nagka-period ka na? Malambing na tanong ni Marcos sa kanyang kasintahan. Bigla itong natigilan at napatitig na lang sa binata. Sa tingin mo ba buntis ako? Tanong ni Nathalie at sunod-sunod namang tumango ang nakangiting binata. Pupunta tayo sa doktor mamaya. Nakangiting saad nito na sinang-ayunan din ni Nathalie. Marcos, paano kung buntis nga ako? Anong gagawin natin? Di aalagaan ko kayo at pakakasalan kita. Mabilis na sagot nito. Nag-iwas ng tingin si Nathalie bago nagtanong muli. Papakasalan mo ba ako dahil lang sa buntis ako? Malungkot nitong tanong. Nathalie, buntis ka man o hindi, papakasalan kita. Huwag mong isipin na kaya kita papakasalan ay dahil lang sa anak natin. Mahal kita, Nathalie. Mahal din kita, Marcos. Pero gusto ko na talaga ng saging na may peanut butter. Nang ngumuso ang dalaga, tumawa naman si Marcos. Okay, ikukuha kita. Here, kumain ka na. Kainin mo lahat yan, ha? Nang matapos kumain ang magkasintahan, ay nagpahinga lamang sila sandali bago nagpa siyang pumunta sa ospital upang makasigurado kung nagdadalang tao nga si Nathalie. Congratulations, Mr. and Mrs. De La Vega. You're 2 weeks pregnant. Masayang balita sa kanila ng doktor na siyang ikinatuwa nilang dalawa. Napasigaw pa si Marcos na may kasamang pagtalon. Lumapit si Marcos kay Nathalie bago hinalikan nito sa noo. Magiging daddy na ako. Thank you, Nathalie. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Salamat din, Marcos. Mahal na mahal ko din kayong dalawa ni baby. Ilang buwan matapos nilang malaman ang tungkol sa pagdadalang tao ni Nathalie, ay mas naging maingat si Marcos sa kanyang mag-ina. Dahan-dahan ang lakad, Nathalie. Marahang saway ni Marcos sa kasintahan nang makitang nagmamadali itong salubungin ng mga kaibigan nila nang bisitahin sila nito isang araw. Bes, ang laki na ng tiyan mo. Si Gerald naman ay tinapik si Marcos sa balikat bago ngumiti sa kanilang dalawa. Malapit na lumabas si baby. Nabaling ang tingin ni Rosie kay Marcos. Kailan mo balak pakasalan ng kaibigan ko? Seryosong tanong ni Rosie dito. Pagkapanganak niya. Kabadong saad ni Marcos kaya natawa si Nathalie at Gerald. Nakakatawa naman niya itsura mo. Para kang timang. Tumatawang saad ni Gerald na naging dahilan upang samaan siya ng tingin ni Marcos. Huwag mo naman takutin ang boyfriend ko. Nakangiting suway ni Nathalie kay Rosie bago binalingan ng tingin si Gerald. Huwag mo rin tawanan ng boyfriend ko, Gerald. Pagsaway niya dito kaya napangisi na lang si Marcos sa dalawa. Narinig niyo, guys? Huwag niyo raw akong ibuli, sabi ng misis ko. Pagmamayabang ni Marcos sa dalawang kaibigan kaya natawa ang mga ito. Pero bakit nga ba kasi pagkapanganak pa ni Nathalie kayo magpapakasal? Ayoko lumakad sa simbahan na malaki ang tiyan. Gusto ko sexy ako at gusto ko maging flower girl ang baby namin. Flower girl? Sabay na tanong ni Gerald at Rosie sa kanila. Yes,
Nalaman na kasi namin na babae ang anak namin. Oh my, oh my, oh my! May pamamanahan na ako ng bags at dresses ko. Masayang sabi ni Rosie kaya natawa silang apat. Napahaba pa ang kwentuhan bago nagpa siyang umuwi ang mga kaibigan ni Marcos at Natalie. Lumipas pa ang ilang linggo at sumapit na ang araw ng panganganak ng dalaga. Marcos, bilisan mo naman yung pagmamaneho. Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Natalie sa kasintahan na natataranta na. Yes, kumapit ka lang Natalie, malapit na tayo, kapit lang. Marcos, sobrang sakit na. Ito na, nandito na tayo. Sabi ni Marcos bago mabilis na ipinarada ang sasakyan at binuhat siya upang maipasok sa ospital. Manganganak na siya. Rinig ni Natalie na sinabi ni Marcos sa doktor. Agad na inasikaso si Natalie hanggang sa makapanganak ito. Thank you. Pagpapasalamat ni Marcos sa mga nurse at doktor na nag-asikaso kay Natalie at sa anak niya. Ito po ang baby niyo, sir. Babalik po ako mamaya para po sa pangalan ng baby. Nakangiting saad ng nurse na tinanguan niya. Nang makalabas ang nurse, ay binalingan ni Marcos ang natutulog na kasintahan. Salamat Natalie, mahal na mahal kita. Sabi niya rito bago ito halikan sa noo. Bumaling ang tingin ni Marcos sa anak nila na buhat niya. Gaya ng kanyang ina, mahimbing din ang tulog nito. Mahal na mahal ka rin ni Daddy. Bulong niya sa sanggol. Ilang oras ang lumipas at nagising si Natalie. Dumating din ang kaibigan nila at nagulat din sila nang maging ang ama ni Marcos ay kasama ng mga ito. Marcos, ito na ba ang apo ko? Tanong ng ama ng binata. Napangiti naman si Marcos at Natalie. Opo, ang ganda di ba? Oo, maganda nga. Parang mommy niya. Parang little version mo lang, Natalie. Nakangiting saad ni Rosie. Little version naman ni Marcos ang susunod. Nakangiting sambit ng ama ni Marcos kaya namula ang mukha ni Natalie sa labis na pagkapahiya. Hindi niya kasi alam na pwede palang pag-usapan ng ganung bagay kahit maraming kaharap. Magpapakasal muna kami. Nakangiting sabi ni Marcos na mabilis silang ayunan ni Rosie kaya natawa silang lahat. Tama yan! Pakasalan mo muna ang kaibigan ko bago muling anakan. Ilang oras pang nanatili ang ama ni Marcos pati na rin ang kanilang kaibigan bago umuwi ang mga ito. Sally Marina Velasco de la Vega. Nakangiting sabi ni Natalie sa nurse nang puntahan sila nito upang tanungin ang pangalan ng anak. Ang ganda po ng pangalan ni baby ma'am, salamat po. Nakangiting saad ng nurse bago ito nagpaalam kaya naiwan silang tatlo doon. Sally Marina. Usal ni Marcos habang nakangiting nakatitig sa anak nila. Okay lang ba sa'yo yung name ni baby? Oo naman, ang ganda ng pangalan niya. Nakangiting saad ni Marcos. Natalie, alam ko na hindi ito masyadong napaghandaan. Pero hindi ko kayang hindi pa ito gawin. Ha? Ang alin? Natalie, salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat sa pagtitiyaga mo sa akin. Salamat sa pagsasakripisyo mo para sa anak natin. Para mailabas mo siya ng maayos. Salamat sa lahat. Alam ko, hindi sapat ang salitang salamat para ipaalam sa iyo kung gaano ako kaswerte na ako ang minahal mo. But Natalie, I want to ask you this now. Will you marry me? Nagpunas ng luha si Natalie na hindi niya namalayang tumutulo na pala bago sumagot kay Marcos. Ano ka ba? Tinatanong pa ba yan? Isuot mo na sa akin yung singsing oh. Pakakasalan kita. Sumigaw naman si Marcos dahil sa labis na kasiyahan bago isinuot kay Natalie ang singsing. Tinitigan ni Marcos si Natalie at sinapo ang mukha nito. Sobrang saya ko. Dahil sa inyo ng anak natin. Pangako palagi ko kayong aalagaan at poprotektahan. Mahal na mahal ko kayo. Saad ni Marcos bago hinalikan si Natalie. Makalipas ang ilang araw ng recovery sa ospital, na-discharge na rin si Natalie. Uuwi na tayo, baby. Pagkausap ni Marcos sa kanilang anak. Nakangiting nakatitig naman si Natalie sa mag-ama niya bago nagpa siyang lumapit dito.
Alam mo, ngayon pa lang nararamdaman ko magiging daddy's girl na siya. Gagawin ko ang lahat, maibigay lang pangangailangan at gusto niya ng anak natin. Seryosong sambit ni Marcos na ikinangiti nilang dalawa. Ako rin, Marcos. Gagawin ko rin ang lahat para sa inyo. Pero bago yan, kumilos na tayo para makauwi na. Tama, excited na rin ako ipakita kay baby yung kwarto niya. Kapapanganak pa lang niya, Marcos. Ang sabi, hindi pa sila totally nakakakita. Nakakaaninag pa lang. Napanguso naman si Marcos dahil sa sinabi ng kanyang mapapangasawa. Sige na nga, panalo ka na, Mommy. Tara na, uwi na tayo. Hindi ako makapaniwala na mafia boss ka sa lagay na yan. Natatawang pangaasar ni Nathalie kay Marcos kapag nakikita niyang umunguso ito. Hayaan mo, Nathalie. Ang mahalaga, mahal mo. Nakangising sagot naman ni Marcos. Lumipas ang ilang buwan matapos isilang ni Nathalie ang anak nila, dumating na rin sa wakas ang araw ng kanilang kasal. Marcos, hindi ko alam kung anong sasabihin. Saad ni Nathalie dahil kinakabahan talaga siya. Kaya mo yan, mahal ko. Tumawa si Nathalie bago nagpatuloy. Marcos, una sa lahat gusto ko magpasalamat. Salamat sa pagsalo mo sa akin para hindi ako matumba sa tapat ng elevator. Salamat dahil ginamot mo ang braso ko. Ikaw lang gumawa sa akin nun. Salamat sa pagyakap sa akin tuwing umiiyak ako. Salamat sa pagpoprotekta sa akin. Salamat sa paghahanap sa akin nung nawala ako. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. At salamat sa pagmamahal mo sa akin. Hindi naging madali yung relasyon natin dahil maraming pagsubok. Pero, salamat sa Diyos dahil nagawa natin lampasan yun na magkasama. Mahal na mahal kita, Marcos. Pinapangako ko sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Umiiyak na panunumpa ni Nathalie. Pinunasan naman ni Marcos ang luha niya bago nagsimulang sabihin ang vow nito. Nathalie, hindi naging madali ang lahat. Marami ako naging kasalanan sa'yo. Pero nagawa mo akong patawarin. At nagawa mo pa rin ako mahalin sa kabila ng lahat. Pinapangako ko sa'yo na hindi ako magsasawang alagaan kayo ni Thali at ng iba pang magiging anak natin sa hinaharap. Pangako ko rin na hindi ako magsasawang yakapin ka at punasan ng mga luha mo sa tuwing umiiyak ka. Hindi kita susukuan kahit anong mangyari. Mahal na mahal kita, Nathalie. Ikaw at ang anak natin ang buhay ko. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare na kaagad ginawa ni Marcos. Matapos ang kasal ay dumiretso kaagad sila sa reception at nakipagkasiyahan sa mga bisita. Mahal kita, Nathalie. Bulong ni Marcos sa asawa nang maupo sila sa upuan sa reception. Mahal na mahal din kita, Marcos. Sabi niya at hinalikan nito. Makalipas ang ilang taon, naging maayos ang naging pagsasama ni Nathalie at Marcos bilang mag-asawa. Nasundan pa ng dalawang anak na lalaki ang panganay nilang si Tali. At grabe ang kasiyahan ni Marcos dahil doon. Grabe. Mukhang maagang puputi ang buhok ko dahil kay Tali. Nakasimangot na saad ni Marcos habang nakatingin sa panganay nilang abala sa pagbabasa ng love letters na ibinigay daw sa kanya. Bakit naman kaya? Natatawang pangaasar pa ni Nathalie sa asawa. Kay bata-bata ang daming maliligaw? Hayaan mo na, ganyan talaga. Maganda eh. Tsaka huwag masyadong seryosohin. Natatawang suway ni Nathalie sa asawa kaya napasimangot ito. Mahal kita, Marcos. Paglalambing ni Nathalie kay Marcos na makitang sumimangot ito. Pumungay naman ang mga mata ng lalaki nang tumingin sa kanyang asawa. I love you too, Nathalie. May naisip naman na pang-asar si Nathalie sa asawa kaya nginitian niya ito. Alam ko na yung ngiting yan. May kalokohan ka na naman. Supladong suway ni Marcos kaya natawa naman si Nathalie bago nagsalita. Congratulations sa mission mo, boss. Ngumisi muna si Marcos bago nagsalita. Sa wakas, the Mafia Boss mission is finally accomplished. Sabi ni Marcos bago sila sabay na nagtawanan. Hindi naging madali ang naging karanasan nila Marcos at Nathalie.
Ngunit nakaya nilang lagpasan ang mga ito. Sa huli, silang dalawa ay piniling manatili sa piling ng isa't isa at nagsisilbing mabuting mga magulang para sa kanilang mga anak. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss Mission, written by Ale. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.